Good afternoon at ngayon ay mag-update tayong muli Ayan. So ngayon ay March 23, Monday. And unay natin tong si OGP. And right now kung titingnan natin, medyo bearish guys. Big up down. Big up down, no? Bagsak din kasi gold. Well, tignan natin kung paano magre-react to. Ayan sa mga susunod na week, no? Pero right now, bearish. Bearish, guys. Ayan. May gap down. Then sa daily chart, yun nga. So, possible magkaroon tayo ng bounce once na ma-hit yung dito. 200-day moving average. Somewhere here, malapit sa 26.8, no? Or kung mag-adjust tayo na konti, malapit sa 26.9. Somewhere here sa area na to. Pwede dyan. Ayan. Oversold na rin. So, ang typical dyan, magkakaroon ng bounce tapos retest. Ayan. Okay, plus meron tayo ditong gaps. So, actually, 1, 2, 3. Ayan yung pang-apat eto. Ayan, no? So, right now, hindi maganda itsura, no? For OGP. Ayan. So, possible dito yan. So, may 200. 100. Laglag na rin sa 100 eh. Ayan, no? So, possible na magkaroon ng bounce dun sa may 200 day. Okay, possible. Possible. Then, we have APX. Okay. Same din for for OGP. Well, kung titingnan natin, yun nga sinasabi natin no? So, pag masyado ng matayog yung chart or yung price, meron ng parabolic discovery like this one. Medyo ingat. Ayan, so sa part na to nalaglag din. Ayan, no? Ayan, so tingnan natin kung paano yung mangyayari. Kung magro-rotate ba to sa ibang sa ibang asset. Ayan. Gap din siya, Same for OGP. May mga nagsasabi possible mag-rotate daw sa sa mga risk asset like Bitcoin. Yan, pero tingnan pa rin natin since bagsak pa din naman yung Bitcoin. Nasa pa rin siya. Downtrend channel. Or yung tinatawag nating descending channel na. Ayan. Same here for APX. Ako, maraming gap. No? Gap dito, tapos gap dyan. Tapos parang gap din to. Maraming gaps, guys. No? Well, tingnan natin. Hindi na nag-hold. Ayun, no? So, may 40. Tapos di pa rin oversold. Ayan na, no? Kailangan medyo rito, nakakalungkot sa mga bumili sa yung mga na-hype. Kaya akala diretso pa pataas. Ayan. So, ganun lang ngayon, no? So, pagka bumili ka sa baba, paldo. Dito yun, no? Kaya ko sa taas ka bumili. So, possible, na to?
distribution phase, no? 1, 2, 3, 4. So, ang dami ng ano yan, boxes, no? And yung typical nga, magre-retrace yan, no? So, from here, pag sinukat natin yan, so, same lang din sila eh. 28% na, pwede pa itong umabot hanggang 40, ano? 40%, pwede. Ayan. APX. Yung sa oil, hindi ka pa na-check. Baka kasi iba doon nag-rotate. No? Ayan, pero di naman sila trending eh. Sige, silipin natin yung sana. P-core. Tingnan natin kung ano nangyari. Bagsak. Medyo bagsak din, actually. P-core. Shell. Ayan. For Shell, medyo nag-hold naman. Let's go back for PX. Ito yung pangatlo natin, PX, guys. Same here. Mga mining yung tablado ngayon. May gap, no? Ayan, since nung 2025 kasi, ayun, nagkaroon na ng parabolic rally, guys. So, kailangan nating mag-trim, diba? Markup phase na to. Ayan, and right now, boom. From here hanggang dito, 33. So, pwede nga 40%. Ayan, pwedeng average, 40 to 50 or maybe 60. So, kung 60 to, medyo lagapak yun. So, 40 to 50 siguro. Possible yan. And kasi nasa nasa 30 plus na yung average eh. O GP, APX, tapos PX. Maraming mga gaps. Yan, tapos we have here plus. For plus. Okay. Rejected. Plus crossover. Overbought. Last time na nag-overbought noong last year, 2025. So, anong nangyari? Nagapak. Ito yun, no? Tapos nalaglag, guys. No? So, meaning, pwede pa itong bumalik as low as dito sa area na to. Yan, sa may 15. Pwede dyan, no? Ayan. Or somewhere here. Ayan, para mag-create ng double bottom. Ayan, so pwedeng ganun yung setup dito. Sa daily, lower high, tas medyo flat. Right here. Natin sa lower time frame, medyo pa rin medyo di pa rin convincing, because kung titignan natin, para siyang head and shoulder pattern. Ayan, diba? You have here left shoulder, head, okay, tapos right shoulder. Ayan, so bearish pattern yan. So unless na lang kung hindi mahulog dito, no? Or kung mahulog man at masustain, of course pwedeng bumalik, no? So yun na nakikita natin. If ever man mag-play out to, so syempre yung height lang yan,
Sukatin lang tapos i-connect. So possible nga babalik dito sa baba sa 14. Ayan, no? So pwede dun, guys. Based dun sa may ano natin, nakita natin pattern. Head and shoulder pattern, guys. Ayan, and we have ALI. Okay, palagi din trending to. Meron bang kakaiba for ALI? Meron sigurong ano dito, bad news. Meron ba? Ayan, kasi nalaglag na yun. Ayan o. Falling wedge. So, tingnan natin kung mag-hold, maghahanap yan ng support. Laglag na dun sa may strong support. So, ang pinaka-crucial dito kasi yung ano, pag-retest. Pag hindi na-reclaim yung previous support, yun lang. Magdidire-diretso to pababa. So, ang gusto nating ano dito mangyari para maging bullish, mag-retest, okay, tas makabalik, makapenetrate, no? Ayan. So, kung hindi, ano to, magpiprint to ng ano, lower low. Like this one. Series of lower, ano to lower highs and lower lows. Ayan o. Diba? So, yun na nakikita natin for ALI. Sa daily, laglag na, guys. Ayun o. Over, ano na to, sold. Ayan. So, oversold na siya. 16. So, bukas tignan natin kung ano mangyari dito. No? Monday pa lang, ano na. Napulado na. Possible, mga Wednesday, ano to, magkakaroon to ng, ano, ng bounce. Ayan. So, hindi naman palaging puro pababa. Magkakaroon din ng ano yan, quick bounce, no? Sa short term. Ayan, tapos yung last, ito, SGP. Check natin. SGP, retest. Medyo hirap. Okay. Nag-close out. Same here, no? Last week ba to? February pala. Nag-close pero di na-sustain. So, tingnan natin sa weekly. Ito itsura niya. This is very crucial because nag-act as a resistance, no? So, kung hindi mag-hold dyan, first possible, ibabalik tayo sa baba. So, pwedeng ano dito. Umistop dito sa 19, ano. 20.7 ngayon 19 possible. Ayan, no. Well, tignan natin kasi Monday pa lang naman. Ayan, no. Monday pa lang naman. Or kung malalaglag, so dito nga possible. Sa 19.2 19.1 malapit dun. Ayan o. Ayan. So I think we're done. Then mag-update na lang tayo ulit bukas. Ayan. So maraming salamat po sa panonood and see you po sa next video. Bye bye and God bless.